Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taumbayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Eloy Bugres uminit ang ulo kay Shelo Magno. Ayon kay Eloy Bugres, simpleng paliwanag hindi maintindihan ni Shelo na turingan na propesora o naman pala. Para sa karagdagang balita, narito ang buong detalye, panuorin natin ang full video. Ano nga si Kwanong ekonomista kuno? Ekonomista nga siya si Rampaka. Ako pag ako ang tinanong ng gano'n, hindi ko rin masasagot yun kasi hindi naman ako ekonomista. Kaya nga, ayoko Hindi naman naging presidente. Exactly. That's the problem. Diba? If you run for, ito kasi sabi niya, anong bang ginawa ni VP Sara sa inyo para laitin nyo? Hindi po kami naglalait kay VP Sara. Ito po ay bahagi ng accountability na kapag nilatag mo at pinresenta mo yung sarili mo bilang isang kandidato, ay kailangan, kaya mo ding ilatag kung ano ba yung agenda mo, saan mo dadalhin ng Pilipinas. Sa Accountability for public officials, accountability for people that holds a fucking high position in the office of the Philippines, it should not be addressed to one person alone. Shelo Magno, ekonomista, sang UP Diliman. This is how your brain, this is what your brain produces. It's about accountability. Sabi sang bilat sing Eloy, nga malaw ay nga chararat, itsura sang pugita. Bakit siya lang ang kinukwestiyon niya sang What accountability are you talking about? Accountability in what sense? Specify, expound. Expound your questions. In what department is she supposed to explain herself? Bakit nakatuon sa kanya siya bang presidente sa Pilipinas? If there is one person that you're supposed to ask or to explain accountability at lumatag bilat sing Eloy sa plataforma, that is not her. She does hold the national bilat sing Eloy budget of the Philippines. Wala sa kanya di punta sa puntas ang kamutsa ang magpirma sa national budget. The question that you're supposed, that the question that you have in mind is supposed to be addressed to Marcos, not to Duterte. This is about accountability. Kung ikaw mapatakbo sa isang posisyon, ano ang inyong plataforma bilat sing Eloy? Ang kapasidad sang isa ka Vice President bilat sing Eloy yung sa pagkamatuod lang. Let us squeeze and be conservative kung ano ang responsibilidad ng isa ka Vice President. Ang antayin mamatay ang presidente kay siya ng tinatawag na survivor, this designated survivor. She is to replace the president in the event that the president is going to die. Amo lang na ginang iyang akwan, and if she's going to be given a department to run, if she's going to be given a certain position to run, or kung ano ang mga isprekete sa ibang bagay, hindi na saya ang general kagbilat sing Eloy nga gabalakad sa Pilipinas nga kinalan isa-isa uni sa raya plataforma panalulo. Bakit isa-isa inyo di po hindi siya ang sole responsible sa pagpalakad bilat sing Eloy sa Pilipinas? Bob, you di po kabubo si mong gata ekonomista kang bilat sing Eloy mo. Okay then, if that is what you want to happen, then you should ask every fucking people who also sits in the Senate. What are the platforms of these people who passes bill? What are the platforms of these people who signs that the bill should become a law? Who signs the law? Sino bilat sing Eloy ang nagapasa bilat sing Eloy sang lahat nga fiscal year budget sa Pilipinas? Nasa kamay ni Sara na? Wala gani sa budget sa Department of Education palalo. Wala na sa gani ginabigyan sa kahit anong budget. She has been, these people above her has been undermining her position. She's been used since the day she lambasted Romualdez and Marcos. Bakit siyang gina-accountability palalo? Bakit why is it everything is on her shoulders?
na lahat ng nangyayari sa Pilipinas kasalanan ni Sara. Ang kinakwestiyonan natin na saan napunta ang 125 milyon. Sumagot na sa inyo ang Commission on Audit. Sinabi sa Commission on Audit, we've received all the receipts and liquidation of the 125 million. Ano bang ginigiit nyo mga bilaksing Iloy nyo? You cannot defeat her, so you confuse the Filipino people. This is what you do. You have no comprehensive overview about her being an iskalawag. You don't. You cannot present any paperwork. It's been a year already. You've been saying that you have all the receipts. You have all of these documents to pin her down. It has been a year already. You tried 4 times for the impeachment and you did not win. Now, what you're doing right now is just to confuse the Filipino people that she is a makawat, that she is an iskalawag, but actually no. Wala kayong mahugot na papel. And then here comes Madriaga, ang bilatsing Iloy maningagag umanyo di po. Masahol pa sa kawatan bilatsing Iloy kag sa ang kanyang pagmumuka. Na the only thing that she could present claiming na naging close-in bodyguard sa ni VP Sara, ang picture lang dalawa sa stage na nakuha sang gagoya during an event with a lot of people. Wala sa picture ng mga presenta ngayon di pa, dalawa lang sila sa opisina. Meron sila sa may mga pagkikita sila lang private events or what. Palagi sa public events ito. Ang bilatsing Iloy nga isa din yung ka-convicted criminal. Nga kayong bayaran din sa mga bilatsing Iloy nga kuno si Sara ganito, ganyan. Wala kayong comprehensive overview. There is no smoking gun at all. Wala kayong mapresenta sa tao na talaga, masya kami for the past 1 year. Puro lang kayo lahat sat-sat. Tapos kayo sasabihin sang tumba patis ning iyo di po ni Sisilo for a woman who is holding a degree from one of the most prestigious school in the Philippines, UP Diliman. You are a fucking moron. Nahisa ka lang yan, nainggit ka lang kay Sara, ang bilatsing Iloy mo, because looking at her, you are a reminder of someone that you wish to be. Siguro, since elementary ka, gusto mo mag-class president, hindi ka binoto. Nung high school ka, gusto mo kay treasurer ka, hindi ka rin binoto, wala ka ka-apil-apil. Inggitira ka, ito yung classmate mo bala noon na you grew up together, lahat na lang ang tawag na nakainggitan sang Nag-apply ka rin cheerleader, hindi ka naman nakuha ang di pa kasi mukha kang lalaki. Wala rin noon na pakasal-kasal sa'yo sa pike ng mga wedding foundation day. Hindi ka rin nakuha bilatsing Iloy sa volleyball team kag sa folk dance. Kasi hindi ka marunong sumayaw. Wala din kumuha sa yung muse. Ganito ka ka-frustrated. So here comes somebody who is mestiza, smart. Finished working medical course 4 years, proceeded to law. Took a bar, she passed it. Became so popular and loved by the people because of her being tenacious and courageous. Being a 1 in a million nakakatakot na mayor, and despite her being blunt and violent, na talagang pag nagalit sa bilatsing Iloy nanununtok sa totoo naman yun eh. Despite her being blunt and straightforward, and a lot of people are offended by her actions somehow, she is still loved by the whole world, by the whole Filipino community around the globe. Yun ang wala kayo. The appeal, the charm, the influence that VP Sara has. Mamatay lang kayong bilatsing Iloy, mga itsura nyo nga mga membro kayo sang Jurassic. Kag kayo ang mga presidente bilatsing Iloy sang conjuring, hindi nyo talaga siya matatapatan. Yun ang totoo. Kaya nang gagalaiti kayo for a woman who's saying that he knows how the f***ing economy works. Where is your f***ing proposal? How are we supposed to solve the crisis now in Philippines? Give us the thesis and the proposal. A woman who've been dealing with economy, so to speak. Alin ang pwede naming makuha sa'yo para wag ka naman magmukhang inutil, Cielo Magno? Putak ka ng putak, bilatsing Iloy, wala ka man sang solusyon na ginapresenta. Maybe we could try something that you're going to suggest. Though, not even a silhouette of a chance na may binigay sa'yo ang any department ng Pilipinas during the time of other president. During the time of Noynoy, during the time of Macapagal. I don't know if you were already an economist.
during the time of Erap or Ramos? Where were you during their time? Did you not apply to become one of the financial advisors of these people who sat in fucking Malacanang to prove yourself and to have a little bit of track record? Wala din may nakapansin sa'yo? Hapot? Tapos ngayon Bilatsing Iloy, before, naalala ko, nagka-follow ko ni pala sa kanya because anti-corruption siya, and then all of a sudden, ang wala ka na sang anti-corruption na kinikita mong Bilatsing Iloy, plug ka, mabaho ang iyong tay shelo, yun ang sabi ng partner mo noon. Kaya tinigilan ang pagping sa iyo. You are such a disgrace for UP Diliman. Ang dapat kung anti-corruption ka, rebelde ka, or whatsoever, aktivista ka, dapat hindi lang isa ang pinagtutuunan mo ng pansin, everyone. Everyone who has an access to the Bangko Sentral ng Pilipinas, who has the access to the Kaban ng Bayan, this is what you're supposed to do. Kung kina-question niya si Sara, questionin mo rin si BBM. Questionin mo rin si Romualdez. So, of all this smorgasbord has been happening in the Philippines, the 805 billion that is apparently missing. People who've been abusing the government funds for flood control, the Diskaya case, everything. Wala kasang ibang matapik, Bilatsing Iloy, si Sara lang talaga. So it is suffice to say na this is not about the economy of the Philippines, it is about envy. Kasi you getting too personal eh. Kung ang gusto mo lang talaga pang pag-usapan na hindi mo gusto objectively, subjectively even, ang pamamalakad niya, bakit siya bang namamalakad ng Pilipinas? Does she sit in fucking Malacanang? No, she does not. Siya ang last decision maker ng Pilipinas? No, she is not. Wait for the time when she is already the chief of the CEO of the Philippines, kung siya na talaga lahat. Di wala pa gani, Bilatsing Iloy, gina-question mo si Sara, yun di po, ang sarili mo nga mismo, hindi mo ma-elevate. All these years, associate professor ka pa rin. Sa UP Diliman, kailan ka na-promote? Ano na ngayon ang iyong status quo bilang isang ekonomista? Saan ka na-hire ngayon maliban sa pagtuturo mo sa mga Bilatsing Iloy mo nga mga estudyante? Right? So kung ang ating pag-usapan lang talaga ang plataforma ni Sara, but why only her? If you are an anti-corruption persona, if you are somebody na gusto mo talagang kalkalin kung sino ganakaw sa Pilipinas, why do you address this fucked up question to one individual alone? These questions, paano palakarin, ano ang magtatawag na accountability, gina-question mo ng presidente, hindi siya. Correct? Mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? Kung meron kayong komento o suhestyon, mag-comment na kayo sa comment section. Para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa panonood and goodbye.